Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ang ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 para sa paggamit ng mas murang bioethanol. Layo nitong ibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis. Una ring sinertipikahan ng Pangulo ang isang panukala para bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon na mayroong economic emergency. Certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, naipresenta na sa plenaryo ng Senado ang Senate Bill 1965 o ang panukalang pag-amyenda sa Biofuels Act of 2006. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senadora Pia Cayetano, layunin ng panukala na payagan ang Department of Energy sa rekomendasyon ng National Biofuels Board na pansamantalang ihinto hanggang 1 taon ang mandatory biofuel blending kapag ang pagpapatupad ng nasabing patakaran ay nagdudulot ng malaking pagtaas sa presyo ng langis o gasolina. Una nang sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na urgent bill ang panukala sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng gulo sa Middle East. The proposed amendment therefore introduces a practical safeguards. It allows the President, under the recommendation of the National Biofuel Board and the Department of Energy, to temporarily suspend the mandatory use of locally sourced biofuels when the implementation of the requirement results in a significant increase in fuel prices. Such suspension may only be triggered when the price of blended gasoline and/or diesel becomes at least 5% higher than the pure gasoline or diesel fuel as a result of the mandatory use of locally sourced biofuels. Si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senadora Pia Cayetano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, hindi isinasantabi ng Department of Energy o DOE ang babala ng Iran na posibleng umabot sa $200 kada barrel ng langis sa pandaigdigang merkado.
Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, handa ang kagawaran sa worst case scenario sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon. Patuloy din aniyang nakabantay ang DOE sa inventaryo kung saan nananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa. Naghahanap din ang Pilipinas ng iba pang fuel suppliers para tiyakin na mananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa. Ayon kay Secretary Garin, sa pamagitan ng Philippine National Oil Company o PNOC at iba pang local players ay nakikipag-ugnayan sa ilang kumpanya sa Russia para sa pagbili ng krudo. Sa ngayon kasi ay may isang refinery ang Pilipinas na kayang magproseso ng krudo tungo sa fuel products. Samantala, pinatitiyak din sa oil companies na natutupad ng kanilang supplier ang idinideliver na langis sang-ayon sa kanilang kontrata. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, excise tax sa produktong petrolyo ipinanawagang itigil muna ayon sa Financial Executives Institute of the Philippines o FINEX. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nanawagan ng Financial Executives Institute of the Philippines sa gobyerno na pansamantalang suspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Ito'y upang maprotektahan ang ekonomiya laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ngayong araw ipinatupad ang mega fuel hike sa diesel at gasolina. Ayon sa FINEX, ang pagmahal ng langis dulot ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan ay nagpapabigat sa ekonomiya ng Pilipinas dahil tumataas ang gastos sa transportasyon, logistics, agrikultura at operasyon ng mga negosyo. Ayon sa grupo, dahil dito ipinapasa rin ito sa mga mamimili sa anyo ng mas mahal na bilihin at serbisyo. Anya, sa panahon ng pandaigdigang krisis, dapat unahin ng gobyerno ang pagpigil sa inflation at pagpapatatag ng ekonomiya. Suportado ng FINEX ang panukalang pansamantalang pagtigil ng fuel excise tax at iba pang hakbang upang mabawasan ang epekto ng value-added tax kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Iminungkahi ng FINEX na gumawa rin ng gobyerno ng permanenteng polisiya na magpapahintulot sa pag-adjust ng fuel taxes tuwing may matinding krisis sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, dalawang panukalang batas na layong ibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo na ipresenta na sa plenaryo ng Senado. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Nakarating na sa plenaryo ng Senado ang dalawang panukalang batas na layong bigyang otoridad ang Pangulo ng Bansa na ibsan ang epekto ng tumataas sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Naipresenta na ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senadora Pia Cayetano ang Senate Bill 1982 o ang panukalang magbibigay ng emergency power sa Pangulo na otomatikong suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Sa ilalim ng panukala, maaaring maglabas ng executive order ang Pangulo batay sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee para bawasan o pansamantalang ihinto ang excise tax kung aabot o lalampas sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan. Na-sponsoran na rin ni Senadora Pia ang Senate Bill 1965 o ang panukalang pag-amyenda sa Biofuels Act. Layunin naman ng panukala na payagan ang Department of Energy sa rekomendasyon ng National Biofuels Board na pansamantalang ihinto hanggang 1 taon ang mandatory biofuel blending kapag ang pagpapatupad ng nasabing patakaran ay nagdudulot ng malaking pagtaas sa presyo ng langis o gasolina. Kapwa sertipikadong urgent bill ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang panukalang ito sa gitna na rin ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng gulo sa Middle East. Dahil sa urgent bill certification, tiwala naman si Cayetano na maipapasa ang dalawang panukalang ito bago ang kanilang session break.
Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Akbayan Solons nanawagan ng mas mataas na fuel subsidy para sa mga mangingisda. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Nanawagan ng Akbayan Party List sa pamahalaan na itaas ang fuel subsidy para sa mga mangingisda. Bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa pangunguna ni Representative Percy Sandanya inihain ang House Resolution No. 888 upang hilingin sa Department of Agriculture na gawing 5,000 pesos ang kasalukuyang 3,000 pesos na ayuda. Ayon kay Sandanya, hindi na sapat yung kasalukuyang halaga dahil sa epekto ng tensyon sa Middle East na nagpapamahal sa gasto sa pagpapalaot. Giit ng mambabatas kung hindi matutulungan ng mga mangingisda, lalong malulugmok sa kahirapan ng kanilang sektor at tataas din ang presyo ng isda sa mga palengke. Iminungkahi rin ng grupo na gamitin ang 10 bilyong pisong Presidential Assistance Fund upang masakop ang lahat ng 2.7 milyon na rehistradong mangingisda sa bansa. Sa kasalukuyan, 200,000 na may-ari lamang ng demotor na bangka ang nabibigyan ng subsidiya mula sa limitadong pondo ng DA. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pamahagi ng cash assistance sa iba pang PUV drivers, susunod na rin yan ay ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development na panalawakin sa mga susunod na linggo ang pamahagi ng cash assistance nito sa mga driver at transport sector na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na bukod sa mga tricycle driver, ay nakalinya na ring mabigyan ng tulong ang mga driver ng motorcycle, taxi, jeepney, TNVS at delivery services. Tuloy-tuloy na rin anya ang kanilang pakipag-ugnayan sa Department of Transportation at LTFRB para makumpleto na ang listahan ng mga benepisyaryo at masimula ng payout sa Metro Manila sa loob ng susunod na 2 linggo. Ayon pa sa kalihim, inaasahan ding mapapalawak ang distribusyon sa mga PUV driver maging sa labas ng NCR pagkatapos ng Holy Week. Sa ngayon, nasa 30 payout sites ang inihanda ng pamahalaan para sa pamahagi ng cash aid sa ilalim ng AIC sa tinatayang 139,000 na mga tricycle driver. Paalala naman Secretary Gatchalian sa mga benepisyaryo, huwag po kayo pupunta sa payout site kapag hindi nyo pa schedule. Kasi hindi ko a-appear ang pangalan nyo sa mga babayaran, bibigyan ng tulong pinansyal bukas. Baka kinabukasan pa kayo. Para sa karagdagang informasyon tungkol sa schedule nyo, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga local government units. ang pahayag ni Secretary Gatchalian. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, aprobado na ng Department of Transportation o DOTR ang hanggang 2 pisong dagdag pasahe sa Public Utility Jeepney o PUJ. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, piso ang magiging dagdag sa minimum fare sa traditional jeepney habang 2 piso sa modern jeepney. Dahil dito, papalo na sa 14 pesos ang minimum na pamasahe sa traditional jeepney habang 17 pesos ang minimum sa modern jeepney. Dating po sa traditional jeepney, meron po silang provisional increase already of 1 peso. Gagawin na po natin yan na permanent at magdadagdag pa tayo ng 1 piso. So magiging 14 na po at yan ay magiging the fare for the first 4 kilometers. Ganun din po naman pagdating sa modern jeepney, ngayon po ay 15 pesos ang kanilang first 4 kilometers, ang base fare. At dadagdag din po tayo ng 2 piso, so magiging 17 na po. DOTR Secretary Giovanni Lopez.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan para maibigay ang kailang asiste sa mamayan sa harap ng nagpapatuloy pa ring krisis sa gitnang silangan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naririto ang pamahalaan at nakahandang umalalay sa harap ng hindi pa rin umuhop ang giyera sa gitnang silangan. Ay sa punong ekotibo, nakabantay sila sa mga bagong pangyayari kasabay ng paninigurong hindi titigil sa paghahanap buhay ang ating mga kababayan. Patuloy aniyang makakapasok sa trabaho ang mga commuters sa harap ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ilang mga hakbangan ang ginagawa ng gobyerno para maasistehan ang ating mga kababayan upang hindi ganong maapektuhan ng krisis sa Middle East. Kanina ay pinahunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng ayuda sa mga tricycle drivers sa Santa Mesa sa Maynila habang isusunod na niya ang cash assistance sa mga jeepney drivers at TNBS. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Andito tayo, yung government, nandito ang gobyerno, nandito ang papalaan. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano ang narating para naman matiyak patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kamukter. Susunod ang jeepney driver, and then yung TNBS at susunod after that. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino worker o OFW sa Middle East na nais nang makabalik sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator PY Kaunan na matapos ang matagumpay ng unang chartered flight na lulan ang mga OFW ay isinasaayos na ang ikalawa at ikatlong chartered flights para sa mga Pilipino mula Middle East na nais umuwi ng Pilipinas. Patuloy din ang paalala ng OWA sa mga OFW na makipagtulungan sa pamahalaan at sa mga embahada nito para sa maayos na repatriation. Inaasahan natin araw-araw, no? Katulad nung isang linggo, nagsimula na yung araw-araw na commercial flights. Pero ang anunsyo ko dito, siguro yung detalye, si Secretary Kakdak na lang ang mag-announce. Pero inaayos na ng OWA ang pangalawang chartered flight na sponsored ng OWA at pangatlo na chartered flight ng ating pamahalaan. OWA Administrator PY Kaunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan ay atin munang bibigyang daan ang ating magiging panayam kasama ang ating Philippine Embassy sa Abu Dhabi dahil kung inyo pong matatandaan ay naiulat na mayroong mga Pilipino na naaresto po ng UAE authorities dahil sa pagpo-post ng mga video na kung saan ipinapakita yung air defense interceptions sa Dubai. At upang ating malaman po ang kabuuang detalye nito at paano ba tinutulungan ng pamahalaan ang mga naarestong kababayan natin, ay kasama natin ngayon via Zoom ang ating Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, His Excellency Alfonso Ferdinand Ver. Ambassador Ver, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Gandang umaga, Steph. Salamat din sa pagkakataon ito na makapagbigay ng impormasyon.
Bago natin na tunguhin po, no, Ambassador, ito nga po nga pagkakaaresto sa ating mga kababayan ay syempre, although alam ko po na nung Biyernes ay naging guest din po kayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, pero syempre hindi po kami magsasawang mangumusta sa inyo po nga kalagayan dyan sa UAE. So kamusta po ngayon ang sitwasyon sa UAE, maging yung overall na kalagayan po ng ating mga kababayan dyan? Okay. Steph, patuloy ko lang yung sinabi ni OWA admin na kaunan kanina na yun na nga, nagkaroon kami ng first repatriation flight nga ng Biyernes ng gabi, 442 ang nakauwi nung Sabado. Tapos bukas, hopefully yung pangalawa na manggagaling na naman dito sa UAE, mga lula naman to, mga 320 plus, no? So, pangalawa na yon at in the meantime, simula naman nung nag-restore na ng mga ibang commercial flights, yung mga iba na-revoke nila, yung mga iba pag may mga bakanting silya doon, for example sa Emirates Airlines, na kinukuha namin yung ibang silya doon at the cost of charge to the government. May mga pinauwi kami doon. Kagabi meron mga senior citizen, mga stranded na tourists, saka, no? So tuloy-tuloy, no? So meron tuloy-tuloy dun sa mga nakikipag-ugnayan sa amin na kailangan nila makauwi, mga stranded, may iba-iba rin yung rason, ano? Depende sa kanilang vulnerability or kanilang sitwasyon. Pero yung sitwasyon dito, hindi pa naman yung ganun karami na talagang may massive na gusto magpa-repatriation, ano? Kasi nananatili namang parang tuloy pa rin dito, tuloy ang mga trabaho, tuloy ang hindi nauubos sa mga pagkain, wala tayong problema mga panic buying. Everyone is looking forward na matapos ang Ramadan o Eid al-Fitr. So sa mga eskwelahan, in-extend yung distance learning. So sa bahay sila. Tapos yung mga opisina naman, work from home. Pero kami dito sa embassy, tuloy, no? We are rendering service, syempre, para sa ating mga kababayan. So it's business as usual, although may mga alarm. At yung mga alarm naman, madali kaming nakaka-receive ng alert sa phone, no? Text. At ang advice doon, go to a safe place inside your house, mga ganun. Tapos ang maganda dyan, napakagaling ng air defense system dito, no? Sa, alam mo ba, UAE ang tumanggap ng pinakamaraming missile, drone at saka lahat. Mas marami pa kaysa sa lahat ng natanggap ng iba-ibang countries combined. So, although hindi naman talaga UAE, ayaw nga nila, defense nga lang ang UAE, ayaw nilang i-escalate, talagang they're just protecting their airspace, the sovereignty, and the people. So, I can say na may mga nangyayari, meron na tayong 2 Pilipinong na-injure. But all in all, no, payapa tayo at patuloy yung pag-uwi, patuloy yung pagtugon. Ito may bagong problema doon sa mga nahuli nating kababayan. So, teka, hapa na. So maybe may questions ka about them. Yes, kasi nabanggit yun na po yung air defense, no? At yun nga po yung air defense interceptions po, yung na-videohan po pala, no, ng ating Yes. mga kababayan. So, Ambassador, ano po yung pinakahuling impormasyon natin, no? Patungkol nga po sa pagkakaaresto nitong kung hindi po ako nagkakamali, 2 po, no? Itong mga kababayan natin. Tama po, Amba? Meron na kaming na pangatlo. Oh. So nakausap na rin namin yung pamilya, yung 2 sa kanila, yung isa may asawa nandito, yung isa yung asawa niya sa Pilipinas, yung isa naman mga pinsan na nandito, nasa ibang bansa rin yung magulang. Nakausap na namin silang lahat, meron na tayong group chat with them, kilala na nila yung abogado na retainer ng ating ambahada para sa kanila. At now we're trying na madalaw naman sila kasi humingi na kami ng opisyal na pahintulot. At we're explaining to the families na, batas naman dito. Bago kasing batas ito, bunsod nung ang kaguluhan. Actually, bago pa nito, stricto na rin sila sa pagpo-post sa mga privacy issues, sa mga ganyan. Hindi naman basta-basta pwedeng mag-post. Kunwari, kukunan kita, po-post ko, walang pahintulot. May mga batas na talagang ganon. Kung vlogger ka, kailangan mo ng permit, kailangan mo ng lisensya. So, tapos napaigting pa ngayon kasi nga
hindi lang yung it's creating panic, yung pag-video tuloy sa Pilipinas, akala nila kung ano na nangyayari diyan, mga ano. Ah, pero ano rin, may nagsabi rin kasi na kung pino-post niya nakikita ng kalaban. Kumbaga, oo, dito po dumaan yung missile, dito na-intercept pala dito. So nagagamit din. So, pangkalahatan, it was for the safety of everybody. So, yun na nga, nanawagan sila na wala. So, meron din, hindi lang naman Pilipino, I think there are almost more than 35, 36 na 19 doon, mga ibang lahi, mga Indian, may 3 Pilipino nga, may Egyptian, so talagang seryoso sila, no, dahil gusto nilang ipatupad din yung para sa pangkalahatang seguridad ng mga lahat ng mga nandito sa UAE. At Amba, dahil nabanggit nyo na rin po yan, no? Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, no? O kahit na mga siguro yung mga bagong certified po, no, na vloggers na Pilipino diyan sa UAE. Kasi syempre alam naman natin na ngayon ay very sensitive po yung mga ganitong kaganapan, especially dahil nasabi nyo nga po, issue ito ng seguridad at para rin sa kaligtasan ng lahat dahil nga yun, yung special circumstances na baka makita ng kabilang panig itong mga ipinost na video na ito. Ano po ba yung magiging parusa po, no? Dito nga sa paglabag dito sa kumbaga panuntunan na ipinatutupad ng mga otoridad diyan sa UAE. Yun na nga, no, dahil gusto nilang ipakita kung gaano rin kaseryoso at gaano kahalaga ang dun sa batas na ukol dito ay isang taon na pagkakapiid at 100,000 dirhams na penalty, mga 1.6 million pesos yun, ano. Pero ito naman ay kami, hindi naman sila professional, siguro ano to, yung mga unang araw na lahat din nagtataka ano ba nangyayari. So I think it was on the first day na yung first missile attacks, drone attacks. So everyone was surprised din. So wala naman intention na gawing para ikalat, no, para yung mga iba nga sabi nila gusto lang namin malaman ng mga kamag-anak namin sa Pilipinas na safe kami, ito nangyari dito, hindi naman para ng panic, no, kasi yung mga iba kasama sa batas na yan yung bawal din yung gumagawa ng AI na talagang napepeke para just to escalate or to make mas grabe pa. Yun ang iniiwasan din nila. Yung mga iba nagpo-post ng kunyari isang lugar na nasira na, hindi naman pala totoo, kasi naapektuhan lahat, no. So dahil bago nga, we're just looking at they were one possibility is wala silang intention na magpakalat o bigyan ng masamang kung ano na nangyayari. At natutuwa rin ako yung vlogging community dito. Alam mo, marami naman, everyone can be a vlogger dito. Nananawagan na rin sila sa mga kababayan natin, yung mga sikat na influencer dito, please wag nyo nang gawin yan. So kasama rin natin sila sa ating pati sa panawagan ng pamahalaan dito na wag na magpakalat ng mga video na ganyan. That's good to hear po, no, Amba, na maging yung mga vloggers mismo ay katuwang ng ating embahada sa paglaban kontra po dyan sa siguro masasabi natin na misinformation at Yes. disinformation po, no. Pero Amba, bukod dito po, no, sa panahong ito, ano po yung mga hakbang na ginagawa po ng ating embassy dyan sa Abu Dhabi at siguro to some extent po, no, na ginagawa rin ng ating Philippine Consulate General sa Dubai upang malabanan po, no, itong na to, kasi nabanggit nyo nga po may mga AI po, no, AI generated materials na kumakalat din bukod doon sa mga actual footages po nung air defense interceptions na ginagawa ng UAE authority. So paano po ba nalalabanan? Paano po yung pakikipag-usap nyo po, no, with the Filipino community na para lahat po ay kumbaga maging katuwang sa paglaban kontra disinformation? Oh yes, Steph, alam mo,
patuloy ang aming advisory, patuloy ang aming mga community partners namin, yung mga organizations, ang DMW, they're conducting online meetings with all the Filipino leaders and community organizations. Ako na ay nagpunta ako sa simbahan, manawagan na everyone to be calm. Yung mga like yung iftar ng isang Muslim group, sabi ko, halika, dito sa park pa kami nag-iftar para mapakita it's safe, but we should syempre stay vigilant. So we're exerting all efforts at para and even the government itself, no, lahat ng channels very open, and kami tuloy-tuloy ang palista ng mga tao, yung mga iba nagpapalista kung pwede ba ilista nyo lang kami kung sakaling mag-escalate at kami uwi na. Pero yung mga iba nga na paunang nagpalista nun o tatawagan namin, ready na ba kayo? Hindi na. Okay pa pala dito. So it's pero it's in the 15th, 16th day na, no? So kaya nanalangin pa rin sana tayo. Matapos na rin ito, no? Yung isang nakausap ko kanina, he's in the tourism industry, no? So natanong ko, apektado ba kayo? Kasi sa Dubai, the tourism ang malaking sabi niya, slow down ngayon pero finurlough lang kami. Ibig sabihin naka-leave lang, hindi naman sila ni-lay off. In fact, may up to 70% pa yata yung sweldo nila dahil lang walang talagang turista, pero hindi sila lineta. Pag bumawi naman kagad to, balik kagad sila. So tuloy na naman ang So ganun ang dito, everyone's still hopeful, and wala naman masyado talagang mga drastic. Pero yung mga ibang nangangailangan ng repatriation, gaya ng kagabi nga, yung mga senior citizen na na-stranded dito. Yung unang repat natin, meron doon, stretcher case. Yung talagang naka-stretcher, meron naka-wheelchair, so may kasama pang nurse, yung isa. So, pag may kapangailangan, handa naman tayo, at sa pagtulong-tulong namin with the DMW, ito, sana matuloy na uli yung bukas, another 300 plus yan. Ito naman po, no, syempre mabalikan natin yung paksa po, no, ng ating panayam. Siguro po, no, ano po yung magiging payo naman, no, direktang payo mula sa ating embahada sa mga Pilipino sa UAE pagdating sa paggamit, no, ng social media, lalo na sa panahon na may ganitong sensitibong sitwasyon sa seguridad? Yes, alam mo, paulit-ulit kami nananawagan, paulit-ulit naming for every forum na pwede namin sabihin ito na unang-una makinig lang sa mga official at verified news sources, at yung mga gaya nito, yung mga interview, kaninang umaga, alas 4 ng umaga, meron akong isa, kahapon meron sunod-sunod na ito, siguro dahil bago na naman dahil itong issue na ito. So, yung mga iba, yung mga I'm sure nire-record dito tapos sinishare din nila ito. So, kaya nagpapasalamat din ako na may pagkakataon na malinawagan at makapagbigay ng tamang impormasyon, at na makarating din lalo na dyan sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas. So with your reach, with your with the information that you're providing, also contributing to the calm and para wag magpanic. So yung kahapon, kanina umaga alas 4, meron na nag-text sa akin, nakita kita kanina, gising na rin ako na alas 4. Nakita ko, okay yan, so mga ganon. So tapos ayun na nga, yung town hall meetings over Zoom with the community partners, with the organizations, malaking bagay po yan. At sila na mismo, they share the information, at alam mo, 1 milyon ng Pilipino dito sa UAE, karamihan nga sa Dubai, no? So very, very active doon. At once again, maybe I'll take this opportunity again. Please, wag na po tayo, mag-post ng mga ganyan, kahit inosenteng gusto niya lang ma-record. Yung mga iba, inaabangan pa, baka makapulot pa ng debris. Mga na-intercept, wag na po natin gawin yan. Bawal din ho yun. At let's just stay safe in our houses, in our own respective shelters. Pag nadinig natin yung alarm, at tayo nananalig na ito nga, pagdating ng Eid al-Fitr, ang katamusan ng Ramadan, sana
matapos na itong sigalot na ito para sa para sa ating lahat, no? There are over 200 nationalities dito sa Dubai at patuloy lahat ng tao nananalig sa proteksyon at sa ah, yung tulong ng gobyerno dito na lahat tayo ay pakiramdam natin ay inaalagaan tayo ng bayang ito. At syempre bukod sa mensahe po para sa ating mga kababayan regarding nga po doon sa social media usage sa panahon ng ganitong tensyon sa Middle East, syempre Amba, ano naman po ang inyong mensahe para naman sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na meron silang mahal sa buhay na nandyan sa UAE at nakakakita ng mga ganong klaseng post sa social media? Alam niyo po, sa AI, sa social media, sa lahat, kuminsan hindi na natin alam na totoo sa hindi. So, kung sa akin po, ito po, Monday morning, nasa opisina ako, may mga aplikante kami, tuloy-tuloy, may mga baby kami na nag-apply ng passport dito, tuloy ang trabaho namin. Normal ho ang araw. Kaninang umaga, meron alarm. Wala naman akong nadinig na parang naramdaman ko umuhupa na rin. So, nananalig lang tayo, no? Wag ko kayong kami, ready rin kaming makausap dyan. We send our information to you and to other media channels. We send updated information to the Department of Foreign Affairs. Nakikipagtulungan kami with the Migrant Workers Office. Manaligo tayo. Ayoko naman syempre it's with guarded optimism. Then, we also take our precautions here but maayos po tayo dito at wag ho kayong mag-alala para sa inyong mga kamag-anak dito. Kung may pangangailangan sila, sabihin niyo po, kontakin lang po kami at handa po kami tulungan sila. Ayan, straight from Ambassador Ver mismo po yan. Amba, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo at syempre, stay safe po sa inyong lahat na nandyan sa United Arab Emirates. Salamat, Steph, sa inyong mga concern and thoughts. Please, kung may chance na makapagbigay ako ng informasyon at ma-update lahat, please let me know. Maraming salamat po, Amba. At ating pong nakasama ang ating Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, His Excellency Alfonso Ferdinand Ver. Tayo babalik na sa ating balitaan. Nagbigay na ng paunang tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa naulilang pamilya ni Mary Ann De Vera, ang OFW na nasawi sa Tel Aviv, Israel bunsod ng isang missile attack. Personal na iniabot ni OWA Administrator PY Kaunan ang 200,000 pesos na assistance mula OWA na natatanggap ng mga aktibong miyembro nito oras na sila ay pumanaw. Ang benepisyong ito ay bukod pa sa ibibigay na burial assistance, first special financial assistance at iba pa. Ang OWA ay nagbigay paunang tulong na 200,000. Yan ang natatanggap ng mga active members ng OWA na pumanaw. On top of that, meron pa burial assistance later. And yung ating paunang special financial assistance sa kanya. So all in all, mabibigay ng OWA is mga around 220 to 250,000, including na dyan yung livelihood na tulong sa naiwang pamilya. OWA Administrator PY Kaunan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinalagan naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang naging pag-iit ng China sa tinawag nitong indisputable sovereignty sa buong South China Sea. Ayon kay DFA Maritime Affairs spokesperson Undersecretary Rogelio Villanueva, walang factual basis, walang basehan sa kasaysayan at lalong walang basehan pagdating sa international law ang ginawang pag-iit ng China. Ani Villanueva, mananatili ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea.
This claim has no basis in fact, no basis in history, and no basis in international law. Full stop. As regards the recent letter posted by the Chinese Embassy in Manila, the DFA will not engage in conjecture or speculation over a document of uncertain origin and authenticity, and certainly without value. Binigyang din ng DFA na ang paggulong muli ng dialogo ng China at Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo ay hindi uri ng konsesyon o pagpapahina sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. The Philippines makes one thing unequivocally clear. Engagement is not concession. Our pursuit of dialogue reflects a calibrated and principled commitment to peaceful dispute settlement. It does not in any manner dilute or qualify the Philippines' firm, unequivocal positions in the West Philippine Sea. Si DFA Maritime Affairs spokesperson Undersecretary Rogelio Villanueva. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, lumulutang na impormasyon kaugnay ng umano'y coup plotters, walang katotohanan. Ayon sa Malacanang, ang kabangula at ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Kung totoo man na mayroong mga usapan ng kudeta, hindi nalalabas ng Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bagkus magmumonitor na lamang ito sa palasyo. Ang pahayag na ito ni Communications Undersecretary Claire Castro ay makaraang hinga ng reaksyon kaugnay sa mga lumulutang sa social media na umano'y coup plotters o yung umano'y third force. Ayon kay Castro, nakita naman ng lahat na kaliwat ka ng aktibidad ni Pangulo Marcos sa Cebu sa pagsisimula pa lamang ng linggong ito. Ayon sa opisyal, ang pag-unlad ng bansa ay makikita sa aksyon ng pamahalaan at hindi sa imahinasyon ng iilan. Kaugnay nito, umapela si Castro sa ilang individual o grupo na iwasang gumawa ng mga kwento na wala namang kwenta. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagtuturo sa mga eskwelahan gamit ang wikang Filipino, isinusulong para mas matuto ang ating mga estudyante. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Quincy Kahilig. Naniniwala ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF na mas magiging epektibo ang pagtuturo ng mga asignatura sa mga paaralan sa bansa kung ang ating pambansang wika ang pangunahing gagamitin. Paliwanag ni KWF Commissioner Benjamin Mendillo, sa ganito kasi mas nagkakaroon ng diskurso sa loob ng silid-aralan. Narito ang kanyang tinig. Kung gusto mong mapalalim at may tulak ang kritikal na kaisipan, dapat ginagamit mo yung wikang Pilipino. Kasi kung gusto mong mapalalim yung diwa, konsepto, ang pinakamagandang gamiting pampapaliwanag ay ang wikang atin. Dahil nga dito ay lumagda ng Memorandum on Understanding nitong Lunes ang KWF at ang Philippine Normal University upang ilunsad ang kauna-unahang sentro ng wika at kultura sa bansa. Nagsagawa din ng KWF ng exhibit at namahagi ng mga aklat. Sinabi ng tagapangulo ng KWF na si Attorney Marites Barrios Taran, layo nitong palakasin hindi lamang ang pambansang wika kundi maging ang iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang gramatika at wastong paggamit ng mga salita. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, susunod na po ang ating mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon,
Regional Enforcement and Monitoring on Fair Trade Laws isinagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Ilocos Norte. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Saan ang mabilang tikaado dagiti binisita ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte Provincial Office nga pasdek negosyo tapno kitain ti panagtungpal ka dagiti fair trade laws. Duang aldaw nga insayanggat ti Consumer Protection Division, Regional Enforcement and Monitoring on Fair Trade Laws iti ili ti Bagara, Paway, Curimaw, pinili ken iti ili ti Badok. Segon kini Consumer Protection Division Head Dominador Alberto, manipod iti kaado dagiti pasdek negosyo, talo dagiti naikan ti notice of violation. Kuna ni Alberto amay sa nga repair shop ti naikan ti notice of violation no sa dinno nga awanan ti accreditation. Rason nabilin iti agtagikwa nga mangalan ti accreditation. Inbadad ni Alberto nga dapay ti dua nga vape shop wenno paglakwan ti electronic cigarette. Ti maysa nga vape shop ket saan nga naka-display ti business name daytoy. Idinto ti maysa pa ya vape shop ket saan met ang naka-display ti business ken awan ti nakapaskil nga notice amang ibagbaga amay parit a malakwan dagiti minor de edad. Kabayatan na agtultuloy ti regular monitoring ti DTI CPD tapno mapagtalined ti patas ken ti kompetisyon dagiti negosyo kageddan ti proteksyon dagiti consumer. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. 60 kabataan sa Bacnotan sumailalim sa life saving training sa ilalim ng NIPERS program. Narito si Albert Kawile para sa balita. Rinugyan ti lokal a gobyerno ti Bacnotan La Union ti paningisagana kadagiti agtutubo amang paduras iti life saving skills tapno nakasagana da amang sungbat kadagiti emerhensiya. Inamapulong agtutubo ti Bacnotan manipod kadagiti napili a public schools ti nakipaset iti NIPERS program anaangay iti iti baybay iti barangay Tammukalaw. Panggap ti programa nga isuro kadagiti nakipaset dagiti kangruna na teknik amang ispal iti biag. Indauluan ti aktibidad ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office iti panakitinulong ti Surf Life Saving Philippines. Panggap ti panagsanay nga isagana ti sumarno nga henerasyon dagiti mangisalakan iti biag ken papigsan ti kanatalged ti komunidad iti igid ti baybay. Pasatmet ti programa ti agtultuloy a panagreggat ti lokal a gobyerno amang itandudo iti panagduras dagiti agtutubo ken mangparigta kadagiti agtutubo a makipaset kadagiti aktibidad iti komunidad. Iti mensahe na impaganatget ni Mayor Divine Fontanilla ti kinapateg ti kada dagiti agtutubo ti paglaingan ti panangispal nang runa iti itigid ti baybay nakapatpateg ti panagsagana iti anyaman didigra. Manamnama ang mapalawa ti programa tapno adadupay nga agtutubo ti Bacnotan ti masanay ken makipaset iti panggep a panagbalin nataltalged ti komunidad da. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang Lucena Monitoring Team para masigurado na walang hoarding sa fuel stations sa San Jose Occidental, Mindoro, binuo. Narito si Tom Alvarez para sa balita. Binuo ng pamahalang bayan ng San Jose Occidental Mindoro ang monitoring team na bibisita sa mga fuel station para matiyak na walang hoarding at iba pang uri ng pananamantala sa mga mamimili sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon sa pabatid ng pamahalang bayan, kaugnay nito ay nakipagpulong ng San Jose Municipal Interagency Task Force on Energy Resilience upang ayusin ang mga usapin kaugnay ng pagbebenta ng petrolyo. Nilalayo nito na matiyak na walang hoarding at nasusunod ang tamang proseso sa pagbebenta ng fuel. Kasama na rito ang paggamit ng portable containers upang mapanatili ang maayos na supply ng petrolyo sa lugar. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dakoy naman natin ng Kabisayaan.
Eastern Samar State University o ESSU nakapagtala ng 91.67% passing rate at 71.88% performance rate sa February 2026 Criminologist Licensure Exam. Ang detalye ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Dako nga kadaugan na nakabutan Eastern Samar State University ESO katapos magpakita initaas nga performance ang ESO Borongan ngan ESO Giwan campuses sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Ha Borongan City nakapati ki 91.67 passing rate ang College of Criminal Justice Education. Han ESO main campus katapos makapasar ang 55 tikang ha 60 nga examinees. Masitaas ini kumpara 66 nga national passing rate. Sigunhan pamunuan han universidad, ang kalampusan resulta nagkakaurusa nga paningkamot han mga faculty members ha pamumuno ni CCJE Dean Dr. Eliazar Balbada. Pati nan padayon nga suporta han administrasyon ha pangunguna ni University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Igin pahayag liwat nga ini nga kadaugan nagpapakita ang dedikasyon han mga estudyante ngan handa ka nga bulig han mga kag-anak ngan stakeholders sa padayon nga pag-asenso ang institusyon. Samtang nakaabot hin 71.88% overall performance rate ang ESO Giwan Campus, Pinaagyan College of Criminal Justice Education. Mapaso nga ginlamanuhan campus ang mga bag-o nga registered criminologist nga malampuson nga nakapasar ha eksaminasyon. Tikang Didia Syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, mahigit 200 senior citizen sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte, nakatanggap ng cash gift mula sa lokal na pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ria Mikate. Gihatag na usab sa lokal nga pagamahanan sa Anahawan Southern Leyte ang cash gift sa kapin 200 ka mga senior citizens sa lungsod. Partikular ni ini ang mga katigwangan nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan sa mga buwan sa Enero ug Pebrero. Nasayran sa Radyo Pilipinas ka Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO staff Pearl Jam Kagantas nga naa sa 217 ka senior citizen ang gigahinan og cash gift. Sa maong ginaganon, 105 kabuok ang nataw sa buwan sa Enero, samtang 112 sa buwan sa Pebrero diin pulos na kadawat og tag 2,250 pesos. Subay ni ini, subli ang pagdasig sa LGU sa mga senior citizen sa padayon nga pagkaaktibo sa mga kalihukan sa grupo aron dili mabugto ang hinabang nga matagamtam gikan sa gobyerno. Balita gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Bagong equipment itinurn over sa Culago Farmers sa Barangay Pagatpat, Cagayan de Oro. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan. Gitunol sa Department of Trade and Industry uban ang lokal nga kagamahanan ng syudad ang Shared Service Facility Equipment ngadto sa komunidad ug lumulupyo ang Gitahasan Organization or Culago Farmers Association Incorporated sa Barangay Pagatpat, Dakbayan sa Cagayan de Oro sa Culago Bamboo Processing Site. Lakip sa mga ekipo nga gitunol mo ang bamboo cross-cutting machine, bamboo external node remover machine, bamboo slicing machine ug bamboo carbonizing and dry drum nga gilauman usab nga makatabang kini sa pagpalambo sa pagproseso sa kawayan sa maong organization. Usa sa mga priority industries ang kawayan ug gilauman nga pinaagi sa husto nga proyekto, mudagan ang mga produktong magamit gikan ini sama sa furnitures, plaques nga hinimo sa kawayan imbis nga plastic ug uban pang produkto nga makatabang sa pagpakunod sa basura sa syudad. Ang mga partner agencies sa mga proyekto mo ang Department of Science and Technology, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry,
Department of Agriculture ug ang lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Dadako naman tayo sa Zamboanga, lokal na pamahalaan ng Dipolog sa Zamboanga del Norte. Patuloy sa pagpapatupad ng Rice for All program para sa mga residente. Ang detalye ihahatid sa atin ni Bless Eboyan Lamar. Padayon nga gipatuman sa kagamanang lokal sa Dipolog Zamboanga del Norte ang Rice for All program. Diin nagbaligya sila og bugas sa baratong presyo nga 20 pesos kada kilo. Ang pagpanagtag gipahigayon sa D-Food Hub and Event Center sa Dipolog Boulevard ug kini usa ka inisyatiba sa City Agriculture Office uban sa Department of Agriculture. Sumala sa lokal nga kagamhanan, tumong sa programa nga mahatagan og higayon ang mga residente nga makapalit og barato apan de kalidad nga bugas, ilabi na sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton karon. Dugang pa kabahin usab kini sa pagpaningkamot sa syudad aron masiguro ang igo nga supply sa pagkaon ug mapaligo ng food security sa komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan Lamar mula sa Zamboanga. Pupunta naman tayo sa Iligan. Department of Science and Technology o DOST maglulunsad ng iba't ibang programa sa lalawigan ng Lanao del Norte. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Nagpahigayon og meeting ang ahensya sa Department of Science and Technology Provincial Science and Technology Office o DOST-PSTO sa Lanao del Norte uban sa lokal nga pagamhanan sa probinsya alang sa usa ka importante nga konsultasyon mahitungod sa paglunsad sa nagkalaing-laing programa para sa mga komunidad sa lalawigan. Personal silang gidawat ni Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro aron mahisgutan ang mga programa nga giandam sa DOST. Dako kining ikataban sa pagpalapad o pagpalig-on sa mga industriya sa probinsya nga may kalabutan sa siyensya o teknolohiya. Ang mga programang opisyal nga ilunsad mao ang Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP, Community Empowerment Through Science and Technology o CEST, Halal Research Development and Innovation Program o HALARID ug daghang pang-uban. Ang mga programang kini nagtinguha sa pagpalig-on sa sektor nga gamay nga mga negosyo, pagpalambo sa mga komunidad ug paghatag og mga solusyon sa mga babag sa progresibo nga kalambuan sa matag lungsod pinaagi sa siyensya ug teknolohiya. Samtang niini nagpakita busab og suporta ang lokal nga pagamhanan sa Lanao del Norte sa maong mga programa. Diin ang lokal nga gobyerno mahimong aktibong kauban sa mataglakang sa implementasyon sa mga programa sa lalawigan. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Piso humina sa panibagong record low habang bumagsak din ang lokal na stock market kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis at tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
Humina sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa Middle East. Ayon sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara ito kagabi sa 59.87 kada dolyar, mas mahina ng 13.5 centavos kumpara noong Biyernes. Ayon sa ilang local traders, dulot ito ng malakas na demand sa dolyar sa buong mundo at pagtaas ng presyo ng langis, kasunod ng tumitinding tensyon sa Middle East. Samantala, bumagsak din ang local stock market sa ikatlong sunod na araw ng kalakalan. Nitong Lunes, bumaba ang Philippine Stock Exchange Index sa 52.39 points at nagsara sa 6,006 level. Sa kalagitnaan ng trading, bumaba pa ito sa ilalim ng 5,900 level bago bahagyang nakabawi sa huling bahagi ng kalakalan. Pinangunahan ng mining at oil sector ang pagbaba ng mga sub-index habang services sector naman ang nagtala ng pagtaas. Ayon kay local economist Michael Riccaforth, ito ang pinakamababang antas ng PSEI mula December 19, 2025. Dagdag pa niya ang mataas na presyo ng langis at mahinang piso ay isang double whammy sa ekonomiya ng Pilipinas dahil mas mataas ang gastos sa pag-aangkat ng fuel at iba pang mahalagang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, singil ng toll fee sa mga expressway, hiniling na bawasan o tuluyan ng ilibre sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng langis. Ang kabangulat, ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Dahil sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng langis, dalawang mambabatas ang naghain ng magkahiwalay na resolusyon upang mapababa o masuspinde ang bayad sa mga tollway sa bansa. Sa House Resolution 879 ni Manila Representative Rolando Valeriano, hiniling nito sa Toll Regulatory Board na bawasan ng hindi bababa sa 50% ang toll fee sa mga expressway. Git ni Valeriano, maaari ring ideklara ng Pangulo ang state of imminent disaster upang mabilis na maipatupad ang mga hakbang na magpapagaan sa gasto sa transportasyon at logistics. Samantala, inihain naman ni Representative Romeo Momo ng Surigao ang House Resolution 882 na nananawagan sa TRB na pansamantalang suspensyon o pagbawas sa toll fees sa mga pangunahing expressway. Ayon kay Momo, malaking tulong ito para sa mga karaniwang manggagawa, mga driver ng PUV at mga negosyanteng nagbabiyahe ng mga produktong agrikultural na labis na tinatamaan ng krisis sa Middle East. Binigyan diin ng dalawang mambabatas na sa ilalim ng Presidential Decree No. 1112 may kapangyarihan ng TRB na baguhin ang singil sa toll kung ito ay para sa interes ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, presyuhan ng mga pangunahing produkto sa palengke sa Blumentritt, Manila, wala pa ring paggalaw. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Magandang umaga Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at andito tayo ngayon sa Blumentritt Market sa lungsod ng Maynila para alamin kung ramdam na nga ba yung epekto ng sunod-sunod na pagtaas. Hindi lang basta pagtaas, kundi malakihang pagtaas ng presyuhan ng produktong petrolyo. Hindi paramdam sa Blumentritt Market ang epekto ng sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo. Sa ginawang pag-iikot ng Radyo Pilipinas, hindi pa tumataas ang presyuhan ng baboy, manok, isda at gulay. Sa baboy, nanatiling 270 hanggang 280 pesos ang kilo ng mga inahin habang nasa 350 pesos naman ang mga mas magagandang klase ng baboy. Sa manok, nasa 160 to 170 ang presyuhan ng kada kilo, gayon din yung mga choice cuts. Sa isda naman, wala ring pagbabago dahil ang tilapia ay nasa 100 pesos to 160 pesos ang kilo, depende kung fresh o frozen. Sa daing na bangus, nasa 100 pesos to 180 pesos ang isang piraso, depende sa laki. 100 naman ang presyuhan ng isang tumpok na galunggong habang nasa 380 pesos naman ang kilo ng pampano. Sa gulay, marami ding pagpipilian sa Blumentritt Market kung saan mabibili ang mga hiwang gulay gaya ng mga pampakbet na nasa 100 piso ang kada kilo. Sayote, 60 pesos ang kada kilo. Sitaw kalabasa na nasa 90 pesos ang kada kilo. Pangginisang repolyo na nasa 100 pesos din ang kada kilo at ginisang toge na nasa 60 pesos ang kada kilo. Pero sa kabila nito ay inaasahan na ng mga vendor sa Blumentritt ang epekto ng mataas na presyuhan ng produktong Kailan petrolyo po inaasahan sa tataas kanilang yung presyo mga ng baboy paninda. nyo? Baka ngayong mga susunod na araw o sa mga
susunod na linggo, baka tumaas na kami. Mataas ang kuha namin, mataas din ang benta namin. Kasi binibiyahe, mataas ang ano, ito, ulit. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at syempre sa iba't ibang integrated state media. Muli ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Marso 17 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 59 pesos and 87 centavos. Ang Japanese yen naman ay 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay 46 pesos and 85 centavos habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 8 pesos and 69 centavos habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 65 centavos. Ang British pound ay 79 pesos and 78 centavos habang ang euro ay 68 pesos and 91 centavos. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 77 centavos habang ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos and 96 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid na sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, posibleng muling magharap sina Alex Ayala at world number 3 Iga Swiatek sa Miami Open matapos makakuha ang Filipina tennis star ng first round bye sa tournament draw. Bilang number 31 seed, magsisimula si Ayala sa round of 64 at hinihintay pa ang kanyang makakatapat. Kapag nanalo siya, maaaring mauwi ito sa isang inaabangang rematch kontra Swiatek, isang taon matapos niyang gulatin ang Polish star sa kanilang unang pagtatagpo noong 2025 Miami Open. Noong panahong yon, nasa number 140 pa lamang si Ayala nang pabagsakin niya si Swiatek 6-2 at 7-5 sa quarterfinals bago siya natalo kay Jessica Pegula sa semifinals. Ang makasaysayang run na yon ang nagpasiklab ng kanyang pag-angat sa WTA Tour at nagdala sa kanya sa bagong career high ranking na number 29. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang magkahiwalay na panukalang batas na naglalayong pagkalooban ng pagkamamamayang Pilipino sina Maudo Malik Diof at Elizabeth Janet Means na nagdadala sa kanila isang hakbang palapit sa naturalization. Pinagtibay ng mga senador ang House Bill number 6640 at 6641 na layong gawing Pilipino sina Diof at Means, isang hakbang na inaasahang magpapalakas sa mga programa ng bansa sa basketball. Ayon kay Senator Francis Pangilinan, sponsor ng mga panukala, makatutulong ang naturalization ng dalawang atleta upang higit pang patatagin ang basketball sa Pilipinas at magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Matapos ang pag-aproba ng Senado, isusumitin na ang mga panukalang batas sa Office of the President para sa pirma ng Pangulo. Dating naglaro si Diof bilang foreign student athlete ng University of the Philippines sa UAAP kung saan naging susi siya sa pagkapanalo ng Fighting Maroons sa Season 84 Men's Basketball Championship noong 2022.
Si Means naman ay naglaro sa NCAA Division II sa Estados Unidos para sa Westminster University at may lahing nagmumula sa Naga City, Camarines Sur. Target ni Dioff para sa Gilas Pilipinas 3-on-3 pool habang inaasahang magiging malaking dagdag si Means sa Gilas Women's 3-on-3 team kapag natapos ang kanyang naturalization. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umangat sa Most Valuable Player race ng UAAP Season 88 Volleyball sina Angge Poyos at Josh Ibanez ng University of Santo Tomas matapos manguna sa statistical points sa kani-kanilang dibisyon. Nangunguna si Poyos sa Women's Division habang nasa unahan si Ibanez sa men's side, parehong nanggagaling sa powerhouse lineup ng Espanya. Si Poyos na naging Rookie of the Year noong Season 86 ay may 156.22 statistical points, mahigit 9 na puntos ang lamang kay Adamson star Shai Nitura na nasa ikalawang pwesto na may 147.2 statistical points. Kompletuhin ang top 5 o kinumpleto ang top 5 ni na Angel Canino ng Lasal, Frances Mordi ng Adamson at Gertz Petalio ng FEU. Nangunguna rin ang Boholana sa spiking efficiency na may 39.92% at pangatlo sa scoring na may 111 points mula sa 95 attacks, 12 blocks at 4 na aces. Dahil dito, naiangat niya ang Golden Tigresses mula sa 2-3 start tungo sa 4-3 record, kapantay ng Adamson at FEU sa third place. Sa men's division, nangunguna si two-time UAAP MVP Ibanez sa MVP race na may 158 statistical points, kasunod sina Buds Budin at Leo Orjales ng National University. Nagposte si Ibanez ng 121 points galing sa 110 kills, 7 aces at 4 na blocks upang tulungan ang Golden Spikers sa 5-2 slate, katabla ang NU at nasa likod ng walang talong FEU na may 7-0 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa nang magsimula ng bagong yugto si Welo Lingo o Lingo para sa kanyang huling taon sa collegiate basketball. Umalis na ang dating University of the East Gunners sa Red Warriors at lilipat na sa College of St. Benilde sa NCAA, dala ang 4 na taong karanasang bilang isa sa pangunahing manlalaro ng koponan mula Recto. Sa isang social media post, nagpasalamat si Lingo sa UE community. Anya, dala niya ang mga alaala, pagkakaibigan at aral na hindi niya malilimutan. Pinuri din niya ang kanyang mga coach sa paggabay at pagtulak sa kanya upang patuloy na umangat. Makakapaglaro si Lingo para sa Blazers simula season 103 sa 2027 kung saan target niyang makatulong sa paghahanap ng Benilde ng unang kampyonato sa NCAA sa mahigit 2 dekada. Umaasa rin ang 6'1" guard na makapag-ambag sa isang panalong programa matapos maging isa sa iilang nagniningning para sa UE na nagtala ng winless season noong season 88. Sa kabila ng suspensyon na nagpamiss sa kanya ng ilang laro, nagtala ang 22 anyos ng averages na 14.5 points, 4.4 rebounds at 1.9 assists kada laro. Si Lingo ang pinakabagong Red Warrior na umalis sa programa, kasunod ni na Precious Momoe at Nico Muling Tapang. Si Muling Tapang, dating standout ng Mapua High School, ay babalik din sa NCAA at sasama kay Lingo sa St. Benilde, habang si Momoe ay naglalaro na ngayon para sa Centro Escolar University sa UCAL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, target ng Creamline ang isang pwesto sa qualifying round kapag hinarap nito ang Farm Fresh sa pagpapatuloy ng Premier Volleyball League o PVL All Filipino Conference sa Santa Rosa, Laguna ngayong Martes, Marso 17. Hinahabol ng Cool Smashers ang kanilang ika-6 na panalo sa 8 laro sa kanilang laban sa gabi kontra Foxies sa Santa Rosa Sports Complex sa pag-asang makasunod sa mga unang nakapasok na PLDT at Signal. Nais makabawi ng Creamline matapos maputol ang kanilang 5-game winning streak nang talunin sila ng Akari sa 4 na set noong Huwebes. Patuloy silang nakikipag-agawan para sa dalawang natitirang pwesto sa qualifying round kasama ang Next Led, Akari at Farm Fresh. Inaasahang muling pangungunahan ni Bernadette Pons ang opensiba ng Creamline, suportado ni Tots Carlos, Gemma Galanza at Pang Panaga. Si Gia de Guzman, ang nangungunang setter ng conference, ay inaasahang mas paigtingin pa ang pag-distribute ng bola. Ngunit nananatiling mabigat na kalaban ng Farm Fresh matapos manatiling buhay sa top 4 race sa pamamagitan ng 5-set win kontra Choco Mucho noong nakarang linggo para umangat sa 3-4 record. Pamumunuan ni Trisha Tubo ang Foxies kasama sina Ces Molina, Royce Tubino at Alohi Robbins Hardy. Sa unang laro ng araw, sisikapin ng Akari na patatagin ang kanilang qualifying bid sa hapon laban sa naghihirap na Galleries Tower. Matapos matalo sa unang 3 laro, bumawi ang Chargers sa 4 na sunod-sunod na panalo at ngayoy isa ng seryosong banta para sa top 4. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Samantala, ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nag-anunsyo ang negosyanteng si Anthony Pangilinan, ama ng aktor na si Donnie Pangilinan, na magbibigay sila ng diskwento sa diesel sa kanilang pag-aaring gasolinahan upang makatulong sa mga motorista sa gitna ng tumataas na presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Anthony, iminungkahi mismo ng kanyang anak na babaan ang presyo kahit hindi ito pabor sa kita, dahil nais nila makatulong sa komunidad. Nagsimula ang diskwento noong Marso 17 sa kanilang stasyon sa South Forbes sa Makati at sasagutin nila ang bahagi ng dagdag gastos hanggat kaya nila. Kasabay niyan, nagbabala ang Energy Department na posibleng umabot sa 114 na piso kada litro ang diesel ngayong linggo, kaya't malaking tulong ang naturang hakbang sa mga apektadong motorista. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, hindi na muna matutuloy ang plano ni Vilma Santos Recto o ni Batangas Governor Vilma Santos Recto na gumawa ng pelikula bago matapos ang kanyang termino bilang gobernador ng Lalawigan, dahil mas uunahin niya ang kanyang tungkulin sa mga Batanggenyo sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng Lalawigan.
Bagamat abala sa serbisyo publiko, ipinahayag niya na bukas pa rin siyang gumawa muli ng pelikula sa hinaharap, lalo na ng isang independent film matapos ma-inspire sa kanyang karanasan sa pelikulang Extra. Gayunman, aminado siyang maaaring matagalan pa ito dahil nananatiling prioridad niya ang kanyang responsibilidad bilang leader ng probinsya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy na umaagaw ng eksena itong si Heart Evangelista sa Paris Fashion Week 2026 dahil sa kanyang mga kakaibang stylish na OOTD o outfit of the day. Kinilala siya bilang global fashion icon na inaabangan ng photographers at fashion enthusiasts sa bawat event na dinadaluhan niya. Suot ang mga disenyo mula sa iba't ibang kilalang international fashion brands, lalo pang tumitibay ang impluensya ni Heart sa global fashion scene. Patok din sa social media ang kanyang fashion serye na nakakakuha ng milyon-milyong views at mataas na media impact value, dahilan para patuloy siyang kunin ng mga international brands para sa collaboration. Bukod dyan, hinangaan din siya ng netizens, hindi lang sa kanyang fashion sense kundi pati sa kanyang pagiging approachable at mabait sa fans. Isa rin sa highlights ng kanyang stint sa Europe ngayon ang kanyang campaign work bilang Southeast Asia Ambassador ng isang kilalang brand. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, mabilis na ito, magbabakasyon sa Spain sina Coco Martin at Julia Montes upang makapagpahinga matapos ang finale ng teleserye ni Coco na Batang Quiapo. Dahil sa pagod ng buong team, ipinagpaliban muna ang bagong serye bilang nilang si Gabo kahit nakatakda na sana itong ipalabas. Napagdesisyonan ang pahinga matapos payuhan si Coco ng kanyang production team at sinang-ayun nito ng management para makabalik sila na mas handa at energized. Ayon sa ulat, sa Spain sila magbabakasyon kung saan naroon o meron na rin umano silang bahay matapos makabili bago matapos ang Golden Visa program ng bansa noong nakaraang taon. Samantala, patuloy pa rin ang kasiyahan ng cast at staff ng Batang Quiapo matapos ang matagumpay na pagtatapos ng kanilang proyekto. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Dito na nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga kasama sa studio. Syempre na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. At maging syempre sa ating mga nakatuwang din dito sa programa sa segmentong Balitang Sports, si Leo Magpayo, at sa segmentong Balitang Artista na si Mama JT. Maraming salamat muli sa mga nakinig sa ating palatuntunan ngayong araw. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.